Do you hear me? Kamentong, magandang gabi din po at salamat dito sa panyaya sa programa mo. Well, kami ang nagpapasalamat sa iyo, Kabansang Kabansang Ace, dahil maraming mga tanong, ang daming mga text buong araw sa akin ng mga kabansa natin, mga kasama natin dito sa sulod ng Pilipino. And of course, we are all supporters of Magdalo and Senator Trillanes. And I will siguro give a sample of the questions being sent to me, ano? Sige po, sige po. Ito po from Kabansang Angeline. Angeline is a 17-year-old honors graduate ng high school, now in her first year of college as a scholar. And she's with us sa Sulo, and she's just home from school. Itong tanong niya, itong observation niya, good evening, Kamentong. Sabi niya, FBR is taking a martyr out of Angie Reyes. He said what he did saves the institution. I think his death has unwittingly served as a cover-up for the corruption in the AFP. That is more likely, sabi ni Kabansang Angeline. Anyway, we just want to know what your reactions are these days dito sa nangyayari dahil mukhang binabaliktad yung sitwasyon. Kabansang Ace, go ahead. Mawalang galang na po ako, Kamentong, kay dating Pangulong FDR po, ano? Kasi ang talagang pumapasok agad sa isip ko doon sa mga sinabi niya patungkol doon sa yumaong Secretary Angelo Reyes, katulad ng ginawa niya noong 2005, nung biglang sumaklolo siya kay dating Presidenteng GMA, nung sumugod siya sa Malacanang, nung biglang nalagasan na ng mga cabinet secretary at ng iba't ibang tao na sumusuporta itong si GMA, biglang takbo kaagad si former President FDR sa Malacanang. So, it was reminiscent of that. Kaya ko po sinasabi ito kasi gaya nga po nung nabanggit kanina, unwittingly, parang binibigyan po natin ng sort of, parang instead of going further to search for the truth, parang binibigyan na natin ng pagwawalang sala. Ganun din lang, walang kasalanan si ano. Dapat na santuhin natin. Sinasabi ko, mawalang galang na po dun sa pamilya, ano. Pero sa akin po kasi, kung ang pag-uusapan natin dito paano salbahin ang institusyon, in the first place, dapat hindi na nila sinira ang pangalan ng institusyon. That's right. Sa pamamagitan ng pagsilbi ng maayos at tapat. The institution needs no saving. If its generals, if its officers and its soldiers have served with integrity and dedication. Yes. Di ba? Di ba, Kamento, ganun dapat ang tapatan, ang katayan ng tapat na serbisyo sa bayan at sa isang institusyon. Hindi sa pamamaraan na sasabihin lamang ng kesyo si ganito o si ganyan nagsabi na madali lang kasing gawin yung Kamento kapag ang isang tao ay yumao na. Ang tendency ng isang tao ay, siyempre, to speak no ill words. In fact, babait at magbibigay ng lahat ng papuri ang isang tao patungkol sa ibang tao na yumao na. Ito po, Kabansang Ace, bilang spokesperson ng Magdalo, maybe it's good for you to hear this from one of our texters and our supporters dito sa Sulo, a very avid supporter of Senator Trillanes and Magdalo. Sabi dito ni Mirna, sobrang high blood stressed ako, 3 days na, kate-text sa mga programa sa radyo, sa mga bumibira kina Senator Trillanes. Hayop na tabako, katapangan daw ang ginawa ni Reyes, karangalan daw. Yan ang utak maligalig ni FBR. Anyway, baka na-istorbo namin yung paghahanda for higher training and education. Wala po yun, Kamento. Ito ay isang nagbabagang issue ngayon at tayo ay natutuwa na makilahok dito at kailangan nating mabigyan ng linaw ang mga isyong ito at kailangan din nating mabigyan impormasyon ng ating mga nakikinig. Okay. Actually, may mga 20 text dito but you have only up to 6 quarter. So we will continue to bring up the other issues. Ang problema ng marami, tulad nitong paghimasok ni Proseso Maligalig. Dating captain ba itong si Proseso Maligalig, ano? Were you able to catch his comment? Hindi ko po nasubaybayan yun, Kamento. Ang aking nasubaybayan lamang yung kay dating Pangulong FBR at yung mga naging classmate ni
Secretary Reyes sa PMA po, ano, at ang mga naging kasama niya sa trabaho. Bago lang po siguro yung kay Captain Maligalig po, ano. So, bago lang, this morning lang, sa pagkaalam ko, ito ay tinext din sa atin at ito ang reaksyon ng isang nakapakinig. Maligalig, alam na alam ni na Senator Trillanes mga patnuntunan sa PMA. Kaya lahat ng pagsubok hinarap 7 taon na kulong nanindigan kung anong dapat at tama. Ikaw ba may ginawa na para maayos ang bulok na sistema? And from what I recall, Maligalig was also appointed to a government office by GMA. No? Now, I don't want you to comment negatively on your upperclassman. Baka meron kayong protocol dyan. Pero pinapaalam ko lang sa iyo na maraming nag-react sa mga ginagawa nitong mga upperclassman nyo. Ganito po kasi kami itong, yung sinasabi po kasi nila na dapat tuluyan ng itigil itong investigasyon or dapat gawin ito malayo sa paningin ng publiko, ano? Whether they stop it or they hold it in executive session or ipag-ubaya sa AFP at sa DND, hindi po tayo sang-ayon dyan. Kasi po, kung naalala nyo, hindi naman nagkulang sa public attention itong issue na to. Okay. Nung naalala natin, nung 2003, Kamentong, di ba? Namayagpag ito sa news nung pumutok yung Oakwood Mutiny at ang nirereklamo ay ang korupsyon sa AFP. Anong nangyari, Kamentong? Pagkatapos, nung nawala na ang atensyon ng publiko sa isyong ito. Walang ginawa ang AFP. In fact, in fairness to the AFP, kahit sabihin natin, simula nung nangyari yung Oakwood, kung inayos na nila ang sistema, pero hindi nila pinanagot ang mga nagkasala nung time na nangyari yung Oakwood. Bumalik uli. Kung napansin mo, lahat ng dawit ngayon sa isyong ito ay mga nagretiro na. Ito ay mga hindi na panagot. Kahit, at ako, sige, I will give due respect to what the AFP spokesman said, na sabi niya, baka nung 2005, simula nun hanggang ngayon, naayos na ang sistema. Sige, sabihin na lang natin na totoo yun, Kamentong. Anong nangyari? Anong ginawa ng AFP sa mga nagkasala bago ang 2005? Walang nanagot. At ngayon, gusto natin silang papanagutin. Kung hindi natin iimbestigahan sila, hindi natin tatapusin ito, ganon uli ang mangyari. And something more damaging will happen other than a damage to the reputation of the AFP. Alam mo ano po yun, Kamentong? Tuluyan na pong mawawala ang tiwala ng taong bayan sa institusyon. Sa mga institusyon. Lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang text mula kay Kabatang Lawrence. Ang ibig sigurong sabihin ni Tabaco, Angie saved the institution of corruption in the AFP. Anyway, 1 or 2 more minutes and I'll give it to you as a closing message to our listeners dahil you'll have to get back to your class. I'll just take care of the rest of the issues here as we go along. Go ahead, Kapatang Ace. Sa akin po, Kamentong, unang-una po nating tandaan po, no, dun sa mga naninisi kay Senator Trillanes at sa mga ibang senador, isipin po natin, sino po ba ang kumalabit ng gatilyo ng baril? Precisely. Unang-una po yan. Pangalawa, ano po ang pinag-ugatan? Di po ba isang akusasyon at very serious accusation from a former officer who was in a position yung nakakaalam siya doon sa mga nangyari. That's right. Noong mga panahon na yon, na ngayon pinag-uusapan na central to this issue. Okay. Kapatang Ace, maraming salamat. Thank you for taking time out from your classroom. And uulit-ulitin natin ito dahil maraming request sa akin na laging marinig ang mga spokespersons and you're the primary spokesperson ng Magdalo because all our listeners are for the Magdalo and fighting for the cause of Senator Trillanes and all of you. Maraming salamat, Kapatang Ace. Sa uulitin po. Sige. Now, you know our number. I'll just contact you whenever we need some direct clarification from you. Salamat po, Kamentong. Okay, have a good night and have a good class today. Salamat po.